Blessed morning po sa ating lahat. Tayo po ay mag-start na. So wala lang akong camera sa ngayon. Wala akong camera din eh. Pero tayo mag-pray na. Ama namin Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito. Nang ibinigay, nang pinagkaloob sa amin, sa buhay, sa katapatan, Panginoon Diyos, aming buhay na ito, Panginoon Diyos, bagamat kami makasalanan, ipatuloy kayo nagbibiyaya sa amin, nagbibigay kayo ng awa sa amin, Panginoon Diyos, samahan niyo po kami sa aming devotion ngayong umaga. Bless niyo po aming pag-usapan, ang inyong mga salita, na aming mga pag-aaralan, ay kayo po magbibiyaya at magpapala, Panginoon Diyos. Purihin ka, Panginoon Diyos, bless niyo po. Panginoon Diyos, sa maghapong daraan din, Panginoon. Samahan niyo po kami sa kalagitnaan ng Banal Espiritu ang gumawa sa aming buhay, sa karunungan at kaunawaan, Panginoon Diyos. Ako magsasalita, kayo po magpapala. Purihin ka, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, so, kanina audio ang may naingay. So, pamit nga po muna. Okay, so, ang topic po natin ngayon ay biyaya ng Diyos sa hindi paligtas. So, ibig sabihin may mga biyaya po ang Diyos. So, yan. So, biyaya ng Diyos sa hindi paligtas. So, ano ba yung biyaya na tinatawag? Ano po? So, biyaya. Pag sinabing biyaya, ito po ay grace. Ano po, yun ang English. So, regalo. Pag sinabing regalo, biyaya, kumbaga'y wala kang puhunan, wala kang effort. So, may nag-effort na iba. Yun po yung biyaya. So, ang ang biyaya po ay hindi yung tayo yung nagpagal. Kaya nga biyaya ay blessing. So, iba pa yung blessing pala, yung grace. So, ito yung kumbaga ay regalo. Yan. Pag regalo ba itong ikaw ba ang mamumuhunan? So, hindi. So, yun yung idea ng biyaya. So, pag sinabi hindi paligtas, ano yung ibig sabihin naman ng hindi paligtas? So, spiritually term, ito po yung nasa Bible. So, ito yung tinatawag na patay spiritual. Okay? So, pag sinabing hindi paligtas, walang katiyakan ng langit. Ano po? So, patay spiritual. So, walang amor o walang kamalayan pagdating sa Biblia o sa Diyos. Pag sinabing walang amor, parang walang pakialam. Walang kamalayan, parang hindi interesado. Yun po yung hindi paligtas. So, hindi tiyak pag namatay ay papuntang langit. Okay, so ito yung hindi paligtas. So hindi tiyak pag namatay ay papuntang langit o paimpyerno pag namatay. Pag sinabing hindi paligtas, ito yung tinatawag na paimpyerno pag namatay. So yun yung biyaya at saka yung hindi paligtas. So may biyaya po o may biyaya ang Diyos sa hindi pa ligtas. Okay, so naririnig naman po ang audio. Okay, so ano ang biyaya ng Diyos sa mga hindi pa ligtas? Ano ang biyaya ng Diyos sa mga hindi pa ligtas? So, next po sa ating verse. At nang marinig nila ang mga bagay na patputol sa akin. At nang marinig nila ang mga bagay na wait lang ha. Ano ka tanggalin 'tong mga nasa gilid-gilid na rin? Hanggang first ko. Sorry. Okay yan. At nang marinig nila ang mga bagay nito ay nagsitahimik sila at niluwalhati nila ang Diyos na sinasabi, kung gayoy ibinigay din naman ng Diyos sa mga hintil o ng mga hintil, kung gayoy binigay din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. So yun. So makikita natin dyan, so number one, pagsisisi sa ikabubuhay. So ibig sabihin ang mga hintil, so sabi ko nga po, hindi tayo Hudyo na binigyan ng kumbaga is chosen people ng Panginoon, so tayo mga hintil. Kumbaga, tayo ay, yun yung biyaya. Binigyan tayo ng Diyos ng pagsisisi sa kabubuhay. So number one, pagsisisi sa kabubuhay. Okay po? So ano po ba yung ibig sabihin ng pagsisisi sa kabubuhay? Yun, nawala na yung Okay? So, may dalawang klase ng pagsisisi. So, yung iba maaaring aware, so yung iba hindi maaaring aware. So may dalawang klase ng pagsisisi. May pagsisising ikamamatay at may pagsisising ikabubuhay. So tingnan po natin muna yung pagsisising ikamamatay.
So, pag sinabing pagsisisi ikamamatay, hindi genuine repentance. Hindi genuine yung pagsisisi. Ano po? So, pag sinabi naman genuine, ito yung kumbaga sa ating mga item, ating mga gamit ay genuine na iPhone. Pag sinabing genuine na iPhone, siguro walang TV, walang antena. So, dati nauso yung debattering iPhone. So, hindi siya genuine. Okay po. So, ang genuine repentance, so hindi siya peke, hindi siya pakunwari. Ano? So, pag sinabing pagsisisi ka mamatay, ito yung paulit-ulit sa pagiging makasalanan. Okay? So, ibig sabihin hindi yung genuine, kaya nga paulit-ulit sa pagiging makasalanan. So, hindi siya na, ito yung pagsisising ikamamatay. So, ang isa pa, ang pagsisising ikamamatay, sa bibig, ang pagsisisi at hindi sa puso at gawa. Okay po? So, siguro nagagets naman po natin, ito ang common sa mga tao. Pagsisisi sa ikamamatay. Alam nila na ang Diyos ay kakilakilabot na Diyos, kaya ngang magdala sa impyerno, pero tuloy pa din sa paggawa ng kasalanan. So ito hindi lingid sa kaalaman ng tao. Alam naman nilang may Diyos eh. Alam naman natin na may Diyos. So tayo lumaki na may relihiyon. Tayo nga agad ay may binyag. So ibig sabihin, aware tayo na may Diyos. So kaso nga lang problema, hindi sila aware na ah, tayo pala bilang makasalanan ay piyemperno. So, kailangan natin ng pagsisising ikabubuhay. Ano po? So, automatic po kasi bilang tao ay makasalanan, ay tayo po ay pagpiyerno. So, ngayon, kaya nga po binigyan tayo, tayong mga hintil, binigyan ng pagsisising ikabubuhay. Ano po yung pagsisising ikabubuhay? So, hindi ipinangatwiran, so hindi pinangangatwiran ng kasalanan, bagkos umaamin ng kasalanan at may pusong umiiyak sa pagmamakaawa sa Diyos upang siya ay patawarin. Okay po. Yan po yung pagsisising kabubuhay. So, hindi pinangangatwiran, hindi ginajustify ang kasalanan, bagkus umaamin ng kasalanan at may pusong umiiyak sa pagmamakaawa sa Diyos upang siya ay patawarin. So, syempre, sabi ko nga, tayong tao, kaya tayong mapagtaguan, pero ang Panginoon, dapat tayo totoo sa Panginoon. Ano, kasi alam naman natin, ang Diyos ay kung paano gumawa. Pagpalagay na hindi ngayon ang ating consequences, paano yung sa isang araw? Paano isang taon? Paano sa after 10 years? Hindi natin masabi. Kasi ang Panginoon ang gagawa. Ano po? So, ano po yung pagsisising kabubuhay? Ito yung tao na tunay ang pagsisisi dahil sa pagbabago ng sistema ng buhay. So, kung dati ay ganito, ngayon ay ganito eh. Nagagets po. Kung dati tayo ay nagiinom o manginginom, maninigarilyo, magsusugal, kung ano man gawang masama, ngayon ay hindi na, kasi nga yun yung tunay na nagsisi, binago na ng Panginoon, binago na yung sistema ng buhay. Okay po? Ano yung ibig sabihin pa ng pagsisising kabubuhay? Ito yung takot na gumawa ulit ng kasalanan dahil talastas niya na ang Diyos ay kayang mamalo ng walang kagalingan. At yun po ay tunay. Kaya nga sabi ko nga po, ang consequences ng Panginoon, hindi naman po yan ay instant. Minsan may mga bagay na instant, pero hindi palaging instant. Ano ho? So let's say isang taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, we cannot tell. Ang Diyos po ang bahala. Ano po? Kaya nga po, sana po kung tayo ay nagsisising tunay at kung tayo merong pagsisising kabubuhay, yan po yung magandang meron tayo. Kaysa po pagsisising ikamamatay. Ano ho? So, ang biyaya ng Diyos sa iyo at sa atin, sa mga hindi paligtas, ay meron tayong pagsisising ikabubuhay na may dalang pag-asa sa langit. Yun po yung magandang ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano ho? At yung magandang pribileyo na meron palang ganun, no? Meron palang ganun. So hindi pala tayo, kumbaga ay naglalakad sa mundong ito na walang direksyon. Ano ho? So sabi nga po, ano po yung biyaya ng Diyos sa atin na hindi ligtas o biyaya ng Diyos sa mga hindi paligtas. So number one, pagsisising ikabubuhay. Yun po yung biyaya na meron tayo. Ano po? Next po. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So, may hindi aware tayong paniniwala ng tao na kailangan nating gumawa ng mabubuti para tayo ay pag namatay ay sa langit ang punta natin. So, ito yung tinatawag, may narinig akong vlog dati sa YouTube na kumbaga isang artista. Sinasabi niya talaga na idea o konsepto ay pamasahe sa langit.
Ano ibig sabihin ng pamasahe sa langit? Pagka kayo nabiyahe, kayo po ay namamasahe. Sa pagka kayo'y walang pamasahe, anong ginagawa niyo? O bukod sa nagwa-one, two, three, so ibig sabihin hindi kayo ihahatid sa kung saan pupunta o sa kung saan inyong biyahe kasi wala kayong pamasahe. So ang idea kasi, ito yung tinatawag na term nila na pamasahe sa langit. Ito yung maling karunungan na meron tayo na kumbaga pinasa o salit-salin lahi na yan ay tinuturo sa atin. So yun yung paggawa ng mabuti para pumunta sa langit. Ano ho? So hindi ko sinasabing huwag gumawa ng mabuti, kundi ang paggawa ng mabuti ay hindi paraan sa pagpunta ng langit. Ano sabi sa verse 9? Hindi sa pamamagitan ng magawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. So ibig sabihin, kumbaga dinidiinan ng Panginoon o may emphasize sa Panginoon na hindi sa pamamagitan ng mga gawa, hindi sa pamamagitan ng pagiging mabuti. Pero ang mabuti, sabi ko, yan po'y bunga ng kaligtasan. Kung tayo po ay ligtas na, yan dapat po ang ating sistema. So dapat yan po ang meron tayo. Ano? So, yun nga po, ito yung pasa-pasa na sa atin. Sabi ko nga po, 'pag maliit pa lang tayo may relihiyon na, lalo na sa Pilipinas. So, ibig sabihin, yun yung ipinamamana sa atin na maling karunungan o maling pamana. Ano, yung tinatawag nilang pumasahe sa langit, yung paggawa ng mabuti. At yun po ay hindi tama. Ano? Ngayon, ano po yung ano ang biyaya ng Diyos sa mga hindi paligtas? Number one, pagsisisi sa kabubuhay. Number two po ay pananampalataya. Ano? Sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay po. Ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi natin pinaghirapan sapagkat ito ay biyaya ng Panginoon. Tulad po na ating napag-aralan kanina, ang biyaya po ay hindi po yan pinagpagalan. Yan po ay kaloob. May ibang nagpagal, ibinigay. Ano po, yan po yon ibig sabihin. So ang pananampalataya po, yun po yung bigay sa atin ng Panginoon upang tayo maligtas. Ito'y kaloob ng Diyos means hindi natin pinagpagalan. Yung salary natin, yung itong ating sahod, yan po yung ating pinagpagalan. So kaya at malamang yan po ay ating kailangang kumbaga tanggapin kasi ating pinaghirapan yan eh. Pero yung pananampalataya po, hindi po yung pinagpagalan natin, hindi natin pinagtrabahuhan yon. Sabi nga po dyan, nangaligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ano ho? So ang biyaya ng Diyos sa iyo, sa atin, na hindi paligtas ay merong ibinigay sa ating pananampalataya upang tayo'y mangaligtas. Ano ho? So sabi nga po, ano po ba yung sabi nga nating title, biyaya ng Diyos sa hindi paligtas. So ano ang biyaya ng Diyos sa mga hindi paligtas? So number one, ang biyaya pong yun ay pagsisisi sa kabubuhay. Number two po ay pananampalataya. Ano ho? So conclusion po tayo. Ang Diyos ay mahabagin sa atin. Magsisilamang tayo ng tunay at tapat, kasabay ng pag-iwas muli sa kasalanan. Tayo kanyang patatawarin ng lubos at tayo kanyang bibiyayaan ng pananampalatayang hindi natin ikapapahamak, kundi ating ikaliligtas. Ano ho? Next verse po. John 1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Okay, nagigets po, kung tayo po isang mananampalataya pa hindi pa nakakatiyak ng kaligtasan, tayo po pinagkalooban na maging karapatan o pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, sino man sa atin po ang manampalataya sa Kanya. Ano ho? Tayo po mag-pray. Ama naming Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa pribileyo makapag-aaral ng mga salita. Kayo po ang magpapalang patuloy sa amin sa aming devotion tuwing Sabado. Kayo po magbe-bless. Nawa ito po ay manood po sa aming mga puso. Nawa ito po ay naunawaan namin. Ang paggawa ng Holy Spirit nawa po ang siyang kumaga ay pumasok sa aming kaibuturan ng puso sa kaunawaan, patawad sa aming mga pagkukulang. Tulungan niyo po kaming dalisayin, Panginoon Diyos. Kami po ay makasalanan. Wala pong malinis sa amin, wala pong matuwid sa amin. Hindi po pwede kami magturo ay si Garnet, si Gayon, siya ang makasalanan. No. Kami po mismo, individually, may kanya-kanya po kaming kasalanan. At bawat sa po sa amin na may kanya-kanya kasalanan ay naandyan po at kayo upang kami ay patawarin kung kami ay magsisisi ng tunay, Panginoon. Salamat sa pag-asa na ibinigay mo. Salamat sa langit na pangako niyo, Panginoon.
purihin ka, patawad sa iyong mga magulang. Bless niyo po ang susunod namin part, pag-uusapan naman namin ang aming mga trabaho, kayo po magpapala. Purihin kayo Diyos. In Jesus' name we pray.